Okay, nasa ano na po tayo? Nasa pitong puntos sa ating pong The Pattern of the First Century Church. Isang mabilisang isang mabilisang recap kung ano-ano po yung mga main points natin from number 1 to number 6. Number 1 po ay being. Okay? Ang ibig sabihin ng being, ano ka talaga? Yung pagiging natin. Hindi tayo nandito sa church na to na mananatili na kung ano ka dati, ganun ka pa rin ngayon. Kung dati makasalanan tayo, welcome ang makasalanan dito, di ba? Amen? Pero habang tumatagal, nakipag-isa tayo kay Kristo, bago na tayong nilalang. Wala na yung dating pagkatao natin, bago na tayo. Kaya yung pagiging natin, yung being natin, it's a whole new story of our lives. It's a whole new being, new character na binigay sa atin ng Panginoon. Number 2, not only being, but waiting. Lagi tayo dapat naghihintay sa kumpas ng Banal na Espiritu. Lagi tayo naghihintay sa infilling of the Holy Spirit. Lagi tayo naghihintay sa guidance, leading ng Holy Spirit. Don't do anything until the Lord says so. Okay, huwag kayong gagawa, lalo na yung mga major decisions. Huwag po kayong hahakbang sa mga major decisions hanggat hindi ninyo na itatanong sa ating Panginoon. Hindi na ipapanalangin. Panalangin po yan ng mas maraming beses at hintayin ang instructions ng Panginoon. From being to waiting and then to infilling na binabaan tayo in full control by the Holy Spirit. Magpa-control po tayo sa Banal na Espiritu. Huwag po yung sarili natin, kontrolin natin. Pag sarili natin kinontrol natin, mapapariwara lang yung buhay natin, maliligaw lang tayo. Napakahalaga na let the Holy Spirit control your life. Let the Holy Spirit control our lives, mga kapatid. Tama po ba? Amen po ba dyan? Amen? Then after we say about sa infilling, then papasok tayo sa, testifying? Tama ba? Uniting. No, nalampasan ko na naman uniting. Pastor, being, waiting, and then uniting. Pagkakaisa, mga kapatid, tinanggal na daw yung Judas. Wala nang Judas. Doon sa topic ni Pastor Tom yan, tanggal na ang Judas. So, every one of us, walang Judas. Pakisabi sa iyong katabi, walang Judas dito. So, united tayo. United. And then, Sana? And then, infilling. Pagkatapos sa infilling, testifying. Di po ba? Yung testifying natin sa biyaya ng Panginoon, may testimony tayo. Nakikilala ka ng kapitbahay mo as Christian. May kwento ang iyong buhay. Kapag ka walang kwento, walang kwenta. Kapag ka may kwento, ibig sabihin, good testimony po yon. So, mag-ingat po kayo sa pamumuhay, mga kapatid, kasi pinapanood tayo ng mundong ito. Pinapanood tayo ng paligid natin. Then after that, ay nag-preach na sila. So, sa preaching. Nakapag-preach na si Apostol Pedro, ang haba, alam niyo po ba, doon sa preaching niya, maghapon siya nag-preach. Maghapon siya nag-preach. Ang tagal nila mag-preach mula alas 9 ng umaga hanggang hapon. So, nag-preach. Marami po siyang pinreach. At kasama po doon sa preaching is yung correcting, yung rebuking, encouraging, and then with a good teaching. Yun po yung mga tinalakay ni Apostol Pedro sa kanya pong preaching. Ibig sabihin, sa dinami-dami na sinabi niya, yung nasulat ni Luke sa Book of Acts ay konti lang pala. Konti lang yung kanyang na-jot down. Marami pa palang sinabi, shinare itong si Apostol Pedro, pero ang naisulat lang ni Dr. Luke ay ilang bahagi lang. So, marami pa tayong preaching na gaganapin, marami pang ipabahagi ang salita ng Panginoon sa atin at through us, i-share natin. And now, pasok po tayo sa tinatawag na baptizing. Baptizing. Ano po ba ang matututunan natin about this baptizing thing? So, ang pattern muna. Tingnan po natin ang pattern. From Acts chapter 2, verse 37 to 41. Ito po yung ating babasahin sa umagang ito. Pakisundan niyo po sa inyong Bible. Kung wala naman, nandito pa, pakisundan niyo po. Acts chapter 2, verse 37 to 41. Ito po yung sinasabi. Peter's words
pierced their hearts. And they said to him and to the other apostles, "Brothers, what should we do?" Peter replied, "Each of you must repent of your sins and turn to God, and be baptized in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins. Then you will receive the gift of the Holy Spirit. This promise is to you, to your children, and to those far away, all who have been called by the Lord our God." Then Peter continued preaching for a long time, strongly urging all his listeners, "Save yourselves from this crooked generation." Those who believed what Peter said were baptized and added to the church that day, about 3,000 in all. Chapter 2, verse 37 to 41. Tayo po'y manalangin. Panginoon, tulungan niyo po ako, O Diyos, upang ang salita ninyo ay maihatid ng malinaw, walang labis, walang kulang, Panginoon, para sa inyong mga anak na nag-aabang ng inyong salita. Panginoon, ang anointing po nawa ng Banal na Espiritu ang maranasan ng bawat isa sa amin. Salamat po sa inyong mensahe sa aming lahat sa umagang ito. Ito pong dalangin namin, Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Diyan po sa binasa natin, nag-preach ng mahabang panahon si Pedro. Preach siya na nag-preach. So limited lamang po yung sinulat dito ni Apostle Luke. Then, yung preaching po ni Peter ay, ang sabi sa umpisa pa lang, it pierced their hearts. Ano tawag dun sa Tagalog? Tumusok sa kanilang mga puso. Kumurot sa kanilang mga puso. Okay? It pierced their hearts. That's the effect that we would like to see when the Word of God is preached. Yun talaga gusto natin. Ano? So, there are some changes na gagawin natin sa buhay natin na, of course, gusto natin masaya tayo, di ba? Pero ang gusto natin na talagang magiging seryoso po tayo sa Word of God. Kaya ang pakiusap ko sa bawat isa sa atin, whenever merong preaching, ay makinig po tayo. Kaya kabilin-bilin ako noong linggo, may binilinan ako, dito lang tayo sa loob. Wala mo nang gagawa ng iba. Kahit na may mga fellowship tayo, di ba? Halimbawa, may mga fellowship po tayo. At ang mga kananayan ay magiging busy sa pagluluto. Huwag po. Ang pinakamahalagang pagkain na kakainin natin ay ang salita ng Panginoon. Kahit magutom tayo physically, pero unahin muna natin ang salita ng Panginoon. Okay? Dati, na-appreciate ko talaga yung mga mothers na masisipag na naghahanda ng pagkain para pagkakatapos, may kakainin na ang bawat isa. Thank you very much. Thank you very much. I really appreciate your thoughtfulness. Napakalaking bagay po nun. Kaya lang ang nakakabahala po dito is paano naman kayo ma-feed ng Word of God. Habang ang bawat isa ay na-feed ng Word of God, ay kayo po nagluluto, nagiging abala, at hindi na-feed ng Word of God. Ang mga Sunday school teacher nga natin, pinoproblema pa natin kung paano. Habang nagtuturo sila doon, wala sila dito, no? Tuturo sila doon. So hindi po sila nakakapakinig. Ngayon, ang ginagawa na lang natin, alternate na lang po sila. Salitan po sila doon. Parang sa totoo lang, pagdadating ng doon, sakit ng ulo. Mas marami po sila ngayon doon eh. At mas dalawang grupo po yon, grupo ng mga anak-anak natin at grupo ng mga produkto ng Powerline Kids na napunta dito every Saturday. So nandun po, kaya kagulong-kagulo sila doon. Hindi man kagulo, ibig sabihin lang mabigat lang ang pagtuturo na ginagawa po ng mga Sunday school teachers natin, Powerline Kids natin. Pero we truly appreciate them from the bottom of our hearts. Kaya lang iniisip natin, paano sila ma-feed? So, palitan. Ngayon, kung kaya natin na magstay, makinig, mag-focus, put down your cellphone, di ba? Maganda yun eh. Kung kakain kayo, kami sa bahay namin, bawal na kumain ng may cellphone sa lamesa. Tanggalin po yung cellphone. Minsan, ang cellphone, nandun po yung nandun yung Bible, di ba? May electronic Bible tayo. Pero napapansin ko naman na yung iba, wala pa ako nakita kasing nagbasa ng Bible na sobrang tawa.
So, yung sobrang tawang-tawa na gumaganon yung ano, wala pa po ako nakitang nagbasa ng Bible ng ganon. So, kung ganon na parang nakahawak ka sa cellphone mo, akala natin ay Bible ang hawak, gumaganon-ganon ka, malamang hindi Bible yun, malamang TikTok yun. Di po ba? So, nako-compromise tuloy yung pakikinig natin ng Word of God. Okay? Kaya nga, as much as possible, ang panawagan po natin, bring your Bible, yung physical Bible, and bring your notebook and pen para tayo po ay maging seryoso sa pakikinig ng Panginoon. Because hindi naman po kukurot sa puso natin ang salita ng Panginoon kung hindi natin ito mapapakinggan ng gusto. So paano ito kukurot sa puso natin? Mag-focus po tayo sa pakikinig sa salita ng Panginoon. When Peter preached the gospel, nung time na yon, they are the first century church, the word of God pierced their hearts. Talagang nakurot na antig sila. Remember mga kapatid, si Peter po is a fisherman. Walang aral-aral po itong si Pedro. Hindi po siya nakatungtong sa pag-aaral, pero nung nagsalita po siya, na kumurot sa puso ng bawat isang nakakapakinig. Although merong mga ilan na negative ang dating, ang sabi ng iba, ay, mga Hudyo yan, mga lasing na, kaaga-aga lasing. Yun po yung, may mga negative talaga. May mga magpe-preach ka, may mga mabe-bless, pero meron pa rin mga negative ang tanggap. Hindi na po natin may iwasan yon. But ang atin pong goal is to preach the gospel that will penetrate the hearts of the people who are hearing the gospel. Yun po yung gusto talaga natin, mag-penetrate yung salita ng Panginoon. That's why kapag nagpe-preach ang isang tao, mga kapatid, napakahalaga na prepared yung puso niya. Napakahalaga na yung sarili niya sa harapan ng Panginoon, maayos, malinis. Kaya nga, hindi ba napansin niyo sa Bible, sabi, kung mag-o-offer ka sa Panginoon ng iyong handog, naalala mong may galit sa iyo yung iyong kapatid, iwanan mo muna yung handog mo at puntahan mo yung iyong kapatid, makipagkasundo ka muna sa kanya. Kasi mga kapatid, dapat ready tayo yung puso natin pagdating sa pag-o-offer sa Panginoon at sa paghahayag ng salita ng Panginoon. Tinalakay ito nung Wednesday. Kaya lang wala po kami nung Wednesday. Sorry po sa mga intercessors natin. Sabi sa Hebrews chapter 4 verse 12, 'di ba? The word of God is a double-edged sword. Kung ang salita ng Panginoon, if the word of God is like a two-edged sword, ibig sabihin, makakasakit ito. Makakasakit talaga. Ang dali nating alamin sa Biblia na the Word of God is a double-edged sword. Ibig sabihin, baligtaran. Kasi may mga may mga tabak na di ba? May espada na isa lang yung talim. So, ang talim nila, pagka nabaligtad mo ito, hindi tatama ito. O, sino ba yung nag-viral na tinaga daw? Magkakabarkada sila, magkukumparing lasinggero eh. Tinaga niya yung kumpare niya. Sabi na, hindi siya tinamaan, di ba? Hindi siya tinablan. Sabi niya, malakas kasi daw guardian angel niya. Sabi naman nung tinanong yung tumaga, bakit hindi tinablan ng taga mo yung malakas daw guardian angel niya? Sabi nung nanaga, hindi, binaligtad ko yun. Baligtad pala, yung itak, binaligtad niya yung ginawa niya, ginaya niya daw si Batusay ba yun? Batusay, hindi ko kilala yun eh. Oo. Hindi ko alam yun eh, samurai ba yun? Ginaya niya lang daw si Batusay, binaligtad niya lang. Pero sa totoo mga kapatid, if the Word of God is a double-edged sword, malamang masasaktan tayo dito. Malamang makakasakit ito sa atin. May talim to eh. Ang salita nga ng matalim, masakit eh. Di po ba? Salitang matalim, masakit. And when you get hurt, iiyak ka. Meron po ba sa inyong nasaktan na? Umiyak po ba kayo? Pag nasaktan ka, you will shed tears. Yun po yung nangyayari dito. Dito sa first century church. Nasaktan po sila dahil ang salita ng Panginoon na preached ni Peter is a double-edged sword, nasaktan po sila. And then they got hurt, they shed tears,
And then ano po yung nangyari sa kanila? These people were convicted of their sins against the Messiah. Yung mga taong yun na nakapakinig, na konsensya sila, convict sila sa kasalanan nila, na nagagawa nila laban sa Panginoong Jesus. Ang pinipreach po ni Peter ay about sa Panginoong Jesus. Nung pinatay siya, nung pinako siya sa krus, so nakonsensya yung mga taong nakapakinig dahil may kasalanan sila. Alam nyo ba na sila po yung sumisigaw doon? Ipako siya sa krus, ipako siya sa krus. Sa Holy Week, di ba? Sa mga senakulo, crucify him, crucify him. Kasama po sila doon na sumisigaw. Yung mga 3,000, mahigit sa 3,000 kataong ito, kasama po sila sa sumisigaw. Then, when Peter began to preach amongst them, mga kapatid, ano nangyari? Na-pierce yung puso nila, nakurot yung puso nila, naramdaman nila yung konsensya nila, sinasabi, nagkasala kami sa Mesias, which is the Lord Jesus Christ. So, ang nangyari po sa kanila, they repented on their sins. Humingi ng tawad. Kapatid, ang tunay na nagsisisi sa kasalanan ay humihingi ng tawad. Pag sinabing repentance, pag sinabing nagrepent ka, ibig sabihin, tinalikuran mo yung kasalanan mo. Ayoko na dyan. Ayoko na sa kasalanan ito. That is what we call repentance. Kapag sinabi, ay, nagkasala ako sa inyo, Lord. Sorry Pero tuloy-tuloy pa rin, ang tawag po doon, remorse. Hindi repentance. Remorse. Parang nagdalawang isip ka lang. Parang sabi, ay, sorry. Pero tuloy-tuloy pa rin. Remorse ang tawag doon. And then, watch what they did next. Ito po yung principles na makikita natin nito. That is their pattern. Okay, yung una. Ang principles nila is this. True repentance is followed by obedience. Ang tunay na pagsisisi ay sinusundan ng pagsunod. True repentance is followed by obedience. A genuinely converted person will do whatever God says. Yung tunay, kapatid, yung tunay na nakakilala sa Panginoong Jesucristo, gagawin niya lahat ng kanyang makakaya para sumunod lamang sa kalooban ng ating Panginoon. Kung totoo mong nakilala ang Panginoong Hesus, kung totoo mong tinanggap ang Panginoong Hesus sa iyong puso, sa iyong buhay bilang Diyos at tagapagligtas, gagawin mo ang lahat ng makakaya mo para makasunod ka sa kalooban ng Panginoon. Lahat ng utos ng Panginoon sa buhay mo, gagawin mo, susundin mo. Wala kang pipili-piliin lang. Ay, ito gusto kong sundin to kasi i-bless ako ni Lord dito. Ay, ako, sundin ko to, mukhang maganda ito. Ay, ito, magpapasaya sa akin to. Ay, ito, ayoko nito. Ayokong sundin to. Next time ko na yan i-apply sa buhay ko. Huwag ko na munang basahin tong bagay na ito. Mga kapatid, doon talaga makikita kung totoo yung pagkilala sa Panginoon. Doon talaga makikita yung totoong pagsuko ng buhay natin sa Panginoon. If that person will do whatever God says. Yung tipong pag sa harapan ng Panginoon, pag sinabi ni Lord, talon, ang tanong mo lang sa Kanya ay, gaano po kataas, Lord? Di ba? Pag sinabi sa ni Lord, tumalon ka, hindi mo natatanong, bakit, Lord? Ba't niyo ako patatalunin? Para saan po yan? Pag sinabi ni Lord, talon, ang tanong, gaano po kataas, Lord? It means you are willing to jump. Why? Because God says so. Sabi niya yun eh. Kaya pag may nabasa ka sa Biblia na inuutos ang Panginoon, nabasa mo sa Biblia, itong sabi ng Panginoon, gawin mo kahit nag-aagam-agam ka, kahit parang hindi maganda, parang hindi favorable sa akin, pero gawin mo pa rin ito dahil yun ang sinabi ng ating Panginoon. Pero pansinin po natin yung reaction of some of those who were there. Ang ginawa nila, mockery, palilibak. Pinupulaan nila yung mga apostol. Ang sabi, but others in the crowd, sa chapter 2, verse 13, but others in the crowd ridiculed them, saying they're just drunk. That's all. Naiintindihan nila yung sinasabi, pero ang sabi, mga lasing yan. Tinuya-tuya nila. So hindi talaga yun nakikinig. Hindi talaga sila nakikinig sa salita ng Panginoon. Pero 3
souls turned their lives over to God. 3,000. Isang preaching, 3,000 agad. Kumilala sa ating Panginoon. Yun yung principles nila. Ano yung principles, mga kapatid? Ano yung principle natin dito sa as baptizing na topic? True repentance is followed by obedience. Ang tunay na nagsisisi, sinusundan ng pagsunod. Ano yung practices po nila? Tingnan natin yung practice nila. Napapansin nyo, every time, 3 P po yung ating sunod-sunod. Pattern, principle, and practice. Pattern, principle, and practice. Yun yung ginawa talaga nila sa baptizing, pattern, principle, and practice. So ito po yung practice nila. In this passage, we find the prerequisites before joining this church. Bago mag-join ng bawat isa doon sa 3,000, ito yung kailangan nilang gawin para maging kabahagi sila o member sila ng first century church. Ano po yun? At all of this in one package. A one-time action na kasama na ang mga bagay na ito. Isang package po ito. Number 1, repent. Repent. Para maging member ka namin, para makasama ka sa grupo namin, sa first century church, kailangan mo mag-repent. Ang ibig sabihin ng repent is a total abandonment of sin. Pag-iwan sa kasalanan. Kapatid, kaya mo bang iwanan yung kasalanan mong yan? Lahat naman tayo naniniwala makasalanan tayo, di po ba? Or lahat tayo, aamin ba tayo na makasalanan tayo? May mga tao na may ginagawang kasalanan, may pamumuhay na kasalanan. Kaya nga, lagi natin sinasabi, ang church na ito, because this is the church of God, sa ating Panginoon ito, hindi naman ito pag-aari ng sinumang tao. Lahat ng makasalanan, welcome dito. Pero, para maging member ka ng church na ito, you must repent. Oo, makasalanan tayong lahat, pero you must repent. Kailangan nating pagsisihan, a total abandonment of our sins. Okay? Then after repentance, turn to God. Ito po yung one whole package nila, para maging member ka ng first century church na ngayon po, na ina-apply natin dito sa atin. Nasa ano ba tayo? 21st century church tayo, di ba? So, repent and then next, turn to God. Turn to God. Ano ibig sabihin nito? A total commitment to follow Jesus. A total commitment ba to follow Pastor Tom? A total commitment ba to follow Pastor Mott? Kahit pagbalik-balik ta rin ninyo. Yung 3 letters na yun. Sa aming 2 Tom, Mott. Mott, Tom. Ano ba ang hinihingi sa atin? A total commitment ba to follow a certain pastor? A total commitment ba to follow a certain leader? Hindi po. Ang hinihingi sa atin, for you to become a member of the universal church, that is what we call the Catholic. Yung salitang Catholic, ang ibig sabihin po nun, universal. Ibig sabihin talaga ng word na Catholic. Universal church. So, para maging membro tayo ng universal church na nandito ka sa Rosario, nandito ka sa Cavite, pero pag pumunta ka ng UAE, mga kapatid natin sa UAE, na-miss natin sila. Sila po yung mga original na Ayan, magkakatabi po sila. Original nating My Hope Gentry. Yan. So, nandito ka sa Cavite, member ka ng church. Pagdating mo sa UAE, member ka pa rin ng Universal Church. Pagdating mo sa Amerika, member ka pa rin ng Universal Church. At lahat po ng yun, kahit saan ka pumunta ng church na yun, basta pare-parehas tayo ng paniniwala sa salvation natin. Pagtitiwala natin sa Panginoong Hesus na siya ay Diyos, siya ay tagapagligtas, nagkatawang tao para iligtas tayo. Yun yung pinakano natin, di po ba? Main doctrine natin. Para maging member ka ng Universal Church na kahit saan ka magpunta sa buong mundo, you must repent from your sins and turn to God. You must have the total commitment to follow Jesus. Kaya nga, di ba, nung pag binabautismo, anong kinakanta natin? I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. And then third,
Ano po yung kasama sa package ito? Repent, turn to God, and number 3, be baptized in Jesus' name. Be baptized in Jesus' name. Ano ibig sabihin ito? A willingness to be identified with Him in His church. Ang bautismo kasi, noon kasi sa kanila talaga, simula pa nung umpisa, ang pagpapabautismo ay nangangahulugan na pagiging kaanib ka ng grupong iyon. Pagpapabautismo. Kaanib ka ng grupong iyon. Ibig sabihin nun, willing ka na ma-identify kung sino-sino kasi ang nagbautismo sa'yo. Pag, halimbawa, binautismohan ka ng grupo na ito, willing ka na masabi ng mga tao na part ako ng group na yon. Member ako ng group na yon. That is what we call be baptized in Jesus' name. Pag binautismohan ka sa pangalan ni John the Baptist, follower ka ni John the Baptist. Pag binautismohan ka sa pangalan ng Panginoong Yesus, follower ka ng Panginoong Yesus. Pag binautismohan ka sa pangalan ng ibang mga mangangaral, follower ka nila. So, to be baptized means you are willing to be identified with Him, with the Lord Jesus Christ and His church. Sa mga Hudyo kasi, ang tawag po dito, public declaration of abandonment of Judaism. Ibig sabihin, dinedeklara nila na tinatalikuran na nila yung pagiging, yung Judaism. Judaism is their religion. So tumalikod na sila sa Judaism nila, tumalikod na sila sa pagiging hentil nila. Ang pagiging hentil po, mga kapatid, ay walang Diyos. Hindi naniniwala kay Yahweh. Ang pagiging pagano, tinatalikuran na rin nila. Ang pagano po, walang Diyos. Walang Diyos na sinasamba. Kaya pag sinabing pagano ka, wala kang Diyos na sinasamba. So, nung sila'y nagpabautismo sa pangalan ng Panginoong Yesus, nangangahulugan yun, tinalikuran nila yung religion nila, yung Judaism, tinalikuran na nila yung pagiging hentil nila, na hindi sumasamba kay Yahweh, at tinalikuran nila pagiging pagano nila. Then they turned their face to the Lord Jesus Christ. At nag-commit po sila. Nagkaroon sila ng total commitment to follow Jesus as their Lord and Savior. Mga kapatid, tandaan po natin, ang bautismo, ginagawa in public. Hindi po ito ginagawa ng tago. Hindi ito ginagawa sa kwarto. Although, merong mga sundalo, nagpapabautismo sila habang nasa campus sila, pero pinapakita sa lahat. Diba napanood nyo ba yun? May mga sundalo na binabautismohan doon sa ano? Ano ba yung tawag doon? Yung pang ano po? Bulldozer ba? Yung pang ganun. Lalagyan lang ng tubig yun para na silang nasa bathtub. Tapos binabautismo sila. Payloader, ano? Yung iba naman nasa drum, pero madaming nakakakita, nakaka-witness sa kanila. Doon pinapahayag nila na sila po ay sumusunod sa Panginoon. Tandaan po natin, ang principle nila ay true repentance is followed by obedience. And then after dito, di ba, repent, turn to God, be baptized in Jesus' name, and then number 4, receive the gift of the Holy Spirit. Receive the gift of the Holy Spirit. Ang ibig sabihin nito, you have the willingness to accept as opposed to reject. Hindi natin reject, we will accept. We accept. Ibig sabihin, mga kapatid, ang assumption po dito is, it is being offered to you. Ino-offer sa iyo ang Holy Spirit. You are, receive the gift of the Holy Spirit. Ano ibig sabihin nun? Nasa sa iyo kung tatanggapin mo o hindi. Nasa sa iyo kung kukunin mo yun o hindi. So, receive the gifts of the Holy Spirit. Ang tanging gagawin lang natin is to receive it. Tanggapin ito. Pasalamatan ito. Narinig niyo na po ba yung mga katagang, dati Christian din ako eh. Alam mo, dati born again din ako eh. Kaya lang, ngayon, hindi na eh. Mga kapatid, yung mga taong nagsasabing, dati Christian din ako, dati born again ako, hindi po totoong naging born again yun. Hindi naging totoong Kristiyano po yun. Maaaring umattend,
Kaya ako pag may nakakausap, ay, pastor po pala kayo. Christian din po ako eh. Ah, talaga? Saan ka nag-church? Saan ba yung... Saan... Saan ba yung ano natin? Yung sa tawagin yung asawa. Sa ano? Mas alam nung babae. Saan po? Paris Church. Paris Church. Anong pangalan ng pastor nyo? Saka na lang sasabihin, pag nagtanong-tanong, di ba? Kaya hindi naman po pwedeng, kaya mga kapatid, kung totoo tayong Kristiyano, alam natin church natin. Alam natin pastor natin. Alam natin mga leaders natin. Kasi hindi naman tayo po pwedeng uma-attend at umaalis lang. A-attend, aalis. Kanina may kausap ako kanina. Sabi ko, pag nasa church ka, sabi ko sa kausap ko, dito lang, pag nasa church ka, ang mindset, hindi dapat church-goer ka lang. Dadalo ka lang, a-attend ka lang kasi. Dapat ang mindset mo, pag nagpupunta ka sa church, minister ka. Lahat tayo dito minister. So, ang gagawin mo, pag pupunta ka din sa church, huwag cellphone ng cellphone. Makipag-usap ka sa ibang kapatid natin. Pag naramdaman mong kailangan niya ng prayers, ipag-pray mo siya. Pag naramdaman mong kailangan niya ng pagdamay, damayan mo siya. At nagsisimula po yun sa isang simpleng kamusta. Pero huwag niyo susundan, pautang. Hindi po ba dapat kamusta? Hoy, kumusta ka? Kumusta ang isang linggo mo? Lahat tayo nandito mga kapatid, hindi po tayo church-goers. Tayo po yung mga minister, church ministers. Amen po ba? Yung mga tao nagsasabing dati Kristiyano, hindi po tunay na Kristiyano yun. Sa simula't simula pa. Maaring nabautismuhan sila. Kasi marami. Ang dami kong kasabayan na bautismuhan. Ang dami kong nakita sa church, binautismuhan. Ang dami kong nasaksihan na mga nakasama sa church, pero hindi naman po sila nagtagal. Kahit na mga kapatid, yung mga nasa ministry, yung iba nag-minister na, naging Sunday school teacher na, naging presidente na ng bawat organizations. Meron nga ako mga kilala, naging pastor pa eh. Di po ba? Pero nawala sila. Ang pastor po, may mga times na ang pastor na burn out. Totoo po yun. Ako kaya, napakaraming beses kong nakaranas ma-burnout. Hindi ko lang talaga pinapaalam sa inyo. Dahil pagka haharap ako sa inyo, kailangan ngumiti ako. Kasi alam ko na hihuhugot kayo ng lakas eh, di ba? Pag gusto niyo humugot ng lakas, so dapat pag nakita niyo pastor ninyo, nakangiti. Kaya kami ni Pastor Tom, kailangan naming magpagwapo ng gusto at ngumiti ng ngumiti para sa inyo. Pero hindi maiwasan na isang pastor na burn out. Last Monday hanggang Tuesday, nandun kami sa Laguna, kasama po yung ilang mga Hindi ko nakasama si Pastor Tom dahil limited yung slot doon sa kasama sila Coach Ray. Alam niyo yung pag-uusap, lang daw yun R&R lang, rest and recreation lang. Very easy lang, light lang. Kagaya yung ginawa natin sa Manhan. Di ba? Simple lang ginawa natin. No? Walang program, walang nakakapagod na gawain, kundi mag-relax lang tayo. Yun dapat gagawin namin. Pero nauwi po kami sa discussion, sharing time. And then, doon lumutang yung palaging, ang dami palang pastor pagdating ng Tuesday night, gusto nang mag-quit sa ministry. Tuesday. Yung iba po, Monday pa lang gusto na mag-quit. Kasi pagkakatapos ng linggo, very toxic yung araw ng Sabado, linggo. Pagdadating ng Monday, parang sabog na yung isip ng bawat pastors. Nabe-burn out po ang pastors. Pero may mga kakilala ako ng mga pastors na burn out pero nasa circle pa rin ng pagkakristyano. Naglalaylo man sa ministry pero Kristyanong-Kristiyano pa rin. Pero meron talaga ako mga kakilala na dating mga pastor pero wala na talaga kahit sa ministry, kahit sa pagiging Kristiyano. Hindi mo na mababakas sa kanya ang pagiging Kristiyano. Yung mga taong yon, baka sa simula't simula pa, hindi naman talaga nakakilala sa Panginoon. Alam niyo, pwede naman dayain. Pwedeng dayain. Kahit saan ako magpunta, sinasabi ko sa kanila, baka pakantahin pa ako dito.
Alam niyo, may mga taong naniniwala sa akin. Gumaganon sila. Hindi naman nila alam na hindi ako magaling kumanta eh. Ay, mali pala yung term. Hindi naman nila alam na hindi ako marunong kumanta. Di po ba? Pero dahil sinasabi ko na, kahit halimbawa tanungin ako kung ako'y makikipaglaro lang, yung para magsisinungaling, anong ministry mo sa church? Song leader ako eh. Maniniwala sila doon. Maniniwala sila. Madaling dayain. Madaling dayain ang sasabihin mo, Kristiyano ka, worker ka, pastor ka, madaling dayain po yun. Pero habang tumatagal, mapapansin mo, ay, hindi pala. Ay, may mali pala. Hindi pala siya ganun. Kasi kung totoo silang kung true follower sila ng Panginoong Jesucristo, magpapatuloy sila kahit nasaan. Kaya kayo mga kapatid, mapunta man kayo sa kahit saan, malipat kayo ng lugar, mag-migrate man kayo sa saan man lugar, dapat ang una nyo sinesecure, paano yung spirituality ko? Punta ka sa isang lugar, hanap ka na agad kung paano ma-feed yung spirituality mo. Because yun po yung tatak ng isang tunay na mananampalataya, true follower of the Lord Jesus Christ. Ang actions sila are statements that they have not really received the gift of the Holy Spirit. Kung ganun po sila, dati Kristiyano, ngayon di na. Nagbibisyo na ngayon. Ibig sabihin, hindi talaga nila natanggap ang gifts of the Holy Spirit. So, wag po tayo magpapadaya. Tayo magpapadaya mga kapatid, ang tunay na Christianity is not about the words that you proclaim or the ministries that you do. Marami pong tao nasa ministry pero walang tunay na relasyon sa Panginoon. You are just busy for the kingdom but not for the king. Posible ba yun? Posible ba na ang isang pastor na kagaya ko nagpipreach dito? Pero hindi naman pala talaga ako tunay na mananampalataya sa Panginoon. Ano yung viral ngayon? Doon lang sa mga pastor na dinikot, kaya nahanap ko may viral na isang pare. Viral, di ba? May nangungumpisal daw. Kumpisal. Di tapos yung isa. Pagkatapos yung susunod na kumpisal, naku, bumungad sa kanya yung dugo. Dugo ang lalaki. May hawak pang itak. O bakit ka duguan? Father, pisal ako, nakapatay ako. Sariwang-sariwa pa. Bakit? Ano ba nangyari? Kasi nagtalo kami. Sabi niya may Diyos, sabi ko wala. So pinipilit niya may Diyos, sabi ko wala. Pilit niya daw may Diyos. E di sa inis niya, tinaga niya. Ito po yung actual to, viral ito sa video. Sabi, ikaw Father, naniniwala ka bang may Diyos? Di ba? Yung sabi ng father Sabi niya sa video Alam niyo sagot niya, sabi, dati yun. Nagtawanan yung mga di ba? Sa video. Tawanan, dati yun, hindi na ngayon. O kaya sabi niya sa mga congregation, kayo ba? Ipipilit niyo pa ba? Sabi niya ganun. O maraming hindi lang pare yun. So happen lang na nag-viral yung pare. Pero maraming pastor na akala mo nagpe-preach pero baka wala namang relationship talaga kay Lord. Ang dali-daling alam nyo, ang mga artificial intelligence ngayon, kayang-kayang gumawa ng ng sermon. Kayang-kayang gumawa ng mga inspirational messages. Pero yung totoong inspirations from the Holy Spirit, it comes from your heart. Ito yung papasok sa puso mo. Yung sabi sa unang binasa, it pierces their hearts. Yung totoong anointing, galing sa puso yun. Galing sa puso yun. Yun ay ipinapanganak ng relationship natin sa ating Panginoong Jesucristo. At dulot yun ng gifts of the Holy Spirit sa buhay natin. Kung wala tayo nun, kahit pa sabihin natin, Christian ako, worker ako, dati akong pastor, ganito yung ginagawa ko. Pero kung wala talaga yun sa buhay natin, the gifts of the Holy Spirit, salitang-salita lang yun. Walang katotohanan yun. It is about a genuine relationship with God. Totoong relasyon sa Panginoon. Mga kapatid, alam niyo po ba, 2,000 years ago, sinasabi na ng mga apostol,
na malapit na bumalik ang Panginoong Yesus. That was 2,000 years ago. Mahigit 2,000 taon na nakakalipas, sabi nila malapit na bumalik ang Panginoong Yesus. Hanggang ngayon, di pa siya bumabalik. Ano ibig sabihin nun? Hindi na ba siya talaga babalik? Ang ibig sabihin nun, kung noon na-excite sila dahil pabalik na ang Panginoong Yesus, mas lalo tayong ma-excite ngayon dahil mas malapit na tayo sa pagbabalik ng Panginoong Yesus. So kung nag-e-expect tayo na babalik na ang Panginoong Yesus very, very soon, dahil sa mga nangyayari sa paligid natin, sa mundo natin, anytime, any given time, babalik na ang Panginoong Yesus. Kung maniniwala ka dyan, kung naniniwala ka dyan, dapat prepared ka na. Handang-handa na tayo. So paano tayo maghahanda? Dapat sigurado ka na, totoo yung pagtitiwala mo sa Panginoon. Dapat sigurado ka na yung relationship mo sa Panginoon, totoong-totoo. Dapat hindi ka lang nagbibihis Kristiyano. Dapat buhay Kristiyano ka. Ugaling Kristiyano. Nakaakit-akit. Ugaling langit. Nakaakit-akit. Balikan po natin yung passage natin and ask yourselves. Tanungin niyo po yung sarili niyo. Nagsisi na ba ako sa aking mga kasalanan? Kayo po magtanong sa sarili niyo ngayon. Isipin niyo po ito. Pinagsisihan mo na ba yung mga kasalanan mo, kapatid? In same way, ako din, tatanungin ko din sarili ko, pinagsisihan ko na ba yung mga kasalanan ko? Tinalikuran ko na ba yung mga kasalanan ko at completely humaharap ba ako sa Panginoon? Hindi naman kasi sapat na, ay, nagsisisi na ako sa ginagawa ko. No? Mali ito. Ang kasunod dapat doon, mali ito. Harap na ako kay Lord. Itong tama. Dito na ako kay Lord. Have I turned myself over completely to God? Sinuko mo na ba talaga ang buhay mo sa Panginoon? Pag sinabi mong sinuko completely, you have surrendered your life unto the Lord, ibig sabihin, hindi na ikaw ang Panginoon o hindi na ikaw ang hari ng buhay mo, kapatid. Hindi na ikaw ang masusunod sa buhay mo. Kasi kapag hindi mo sinuko ang buhay mo completely sa Panginoong Jesucristo, kahit anong sumagi sa isip mo, gagawin mo. Tandaan ninyo mga kapatid, nilikha tayo ng Panginoon na may kalayaan. Malaya tayong gumawa ng lahat ng ating nanaisin, pero hindi lahat ng malayang pwede nating gawin, kapaki-pakinabang. Hindi lahat ng malayang kaya nating gawin ay kaaya-aya sa ating Panginoon. Hindi lahat ng ginagawa natin sa mundong ito, natutuwa ang Diyos. Pero ang natutuwa ang Diyos kapag ikaw sumusunod sa kalooban niya. Have you turned yourself completely to God? Number 3, have I identified myself with Jesus Christ's death, burial, and resurrection? Nababahagi mo ba? Ibig sabihin, kitang-kita ba sa buhay mo, kapatid? Na-identify ka ba na kasama ng Panginoong Yesus? When we say, you are being identified with Jesus Christ sa kanyang death, burial, and resurrection, patay ka na dapat sa kasalanan mo. Patay ka na sa dati mong pagkatao. Yung sarili mong yung sarili mong layaw ng laman, patay na yun. Wala ka ng gana sa layaw ng laman, ayaw mo na yun. Patay na yun eh. Yung dating si Motmot, patay na yun. Yung dating si Kuya Ronald, patay na yun. Yung dating pamumuhay ni Kuya Adrian, patay na yun. Ano ba yung meron tayo dati? Meron tayong kasalanan, meron tayong kamalian, meron tayong layaw ng laman, pita ng laman, mga mali, patay na yun. Yun ang tinatawag na death. Patay ka na sa kasalanan. Na-identify ka ba na dati yan, grabe buhay niyan. Talaga sinusuka ng lipunan yan. Yun ba yung kwentuhan ng mga nakapaligid? Itong tao nito, dati sinusuka ng lipunan nito. Namatay ka na ba sa kasalanan mong yun? Have you been being identified with Christ na patay sa kasalanan? Nilibing na ba yung dating pagkatao mo? At nabuhay ang bagong pagkatao? Tingnan mo ngayon ang buhay niya, ibang-iba. Ibang-ibang buhay niya. Dati walang pakialam yan sa pamilya niya. Pero tingnan mo ngayon, napaka-responsableng family person.
Dati itong batang ito, napakapasaway sa magulang niyan. Hindi mo makikitaan ng paggalang sa magulang niya. Pero ngayon, napakapalad ng magulang niya sa kanya dahil nagmamahal na anak ito sa kanyang magulang. May mga kabataan, bago kayo mapunta dito sa church, o nung bata pa kayo, dati ba kayo suwail ba kayo? Tamad ba kayo? Hindi ba kayo mautusan? Hindi ba kayo mapagsabihan? Alam niyo paano kayo ma-identify na kasama kayo ng Panginoong Yesus? Kung wala na yung dating pagkatao na yan, yung pagiging tamad, tinapon na yan, nilibing na yan. Hindi na ako tamad ngayon. Hindi na ako palamura. Hindi na ako sumisimangot sa nanay ko kapag ako'y inuutusan. Bago na ako ngayon. Nay, ano po ba yung matutulong ko dyan? Pag uwi ng nanay, galing palengke, pawis na pawis. Nay, pawis na pawis kayo, baka matuyong kayo ng pawis. Punasan ko po yung likod ninyo. Amin na po yung bit-bit ninyo. Ganon ka na ba ngayon? O the same? Na nandyan ka pero parang wala ka. Diba anong tawag ng mga parents? May borders pala tayo. Borders? Pupunta ka lang para makitulog, makikain, maglaro. Hindi yan pagiging Kristiyano. Hindi pagiging Kristiyano yan. Eh, nakikita tayo ng Panginoon. Lahat ng ginagawa mo, nakikita ng Panginoon yan. Hindi tunay na Kristiyano yan. Sinuko mo na ba yung buhay mo talaga sa Panginoon? Baka bukas makalawa, bumalik na ang Panginoon. At sinasabi ko sa inyo mga kapatid, may iwan ka talaga. Whether you like it or not, may iwan ka. Pag wala kang tunay na relationship sa Panginoon. Pag wala kang pagsuko ng iyong buhay sa Panginoon, may iwan ka. Lahat ng nagkaroon ng complete, total surrender sa Panginoong Yesus. Sabi ng Panginoong Yesus, sasama ko kayo, sasalubungin ko kayo sa alapaap. Sa kalangitan, pababa ang Panginoong Yesus, ang mga Kristiyano na tunay na may relationship sa Panginoon, umaangat. Doon niya tayo sasalubungin sa alapaap. At isasama niya tayo sa kaharian niya. Na sinabi niya, in my Father's house, there are so many rooms. I will prepare a mansion for you. May kwarto lang sinabi niya, tapos ang ipe-prepare niya, mansion. Ano ibig sabihin nun? Sa langit, yung kwarto, mansion. Yung mansion, kwarto pa lang nila. Magarbo talaga. Lastly, have I welcomed the Holy Spirit in my heart? Kapatid, welcome ba ang Holy Spirit sa buhay mo? How sensitive are you to the leading of the Holy Spirit? Minsan may man nadidinig tayo, di ba? Yung nadidinig mo ba, tinatanggap mo ba yon? Magbago ka na. Tinatanggap mo ba yon? Yung nararamdaman mo sa puso mo na conviction, mali itong ginagawa ko eh. Kung tinanggap mo ang Holy Spirit sa puso mo, sa buhay mo, yung nararamdaman mong konsyensya na yan, conviction na yan, it matters to you. Alam niyo kung bakit nung sinabihan lang ni Prophet Nathan si David? Di ba lumapit si Nathan? Ano bang estado ni Haring David? Kinuha niya si Bathsheba, hindi niya naman asawa. Sinipingan niya si Bathsheba, hindi niya naman asawa. Yung asawa ni Bathsheba, sundalo ni Haring David, lumalaban doon. Nabuntis si Bathsheba para pagtakpan ang kasalanan ni David dahil nabuntis niya ang asawa ng kanyang kawal. Pauwiin ninyo si ano pangalan nung niya? Asawa niya? Pauwiin niyo yung asawa niya. Diba? Para makasiping siya. Para pag nalaman niyang buntis, alam niya, siya ang nakabuntis. Pero sabi ng sundalo, Mahal Hari, hindi po ako pwedeng mag-enjoy kasama ang asawa ko habang yung mga kapatid kong lumalaban ay nasa bingit ng alanganin ng kanilang buhay. Nobleman. Lasingin ninyo. Nung lasing, hindi ako makakauwi sa amin ng lasing. Ako'y sundalo ng hari. Kaya marangal siya. Doon siya sa barracks. Panghuli, sabi ni David, isalang ninyo doon sa labanan tapos iwanan nyo. Success, patay.
Namatay siya. Di po ba? So anong kasalanan ni David? Adultery and murder. Pinagtakpan niya ito. Dumating sa harapan niya si Propeta Nathan. Ang sabi ni Propeta Nathan, mahal na hari, may isang mayamang lalaki na ang dami niyang alagang hayop. At may kapitbahay siyang mahirap na mahirap at ang isang ari-arian niya lang ay isang tupa. Na mahal niya, tinitreat niya as one of his son. Sama niya sa pagtulog. Isang araw may dumating na bisita ang mayamang ito. At para pakainin ang kanyang bisita, kinuha niya ang minamahal na alaga ng kanyang mahirap na kapitbahay at yun ang kinatay at hinain niya. Mahal na hari, ano pong gagawin natin sa mayamang yun? Ang sabi ni Haring David, sa galit niya, galit na galit siya. Napakawalang yan tao. Dapat sa lalaking yan mamatay. Dapat sa lalaking yang parusahan ng kamatayan. Biglang bumaling sa kanya si Prophet Nathan and sabi, ikaw ang mayamang yun. Ikaw ang mayamang yun. Kinuha mo ang nag-iisang mahal sa buhay ng iyong sundalo at pinapatay mo siya. Pagkatapos sabihin ni Propeta Nathan yun, tumalikod siya, naglakad siya. Si Haring David umiyak. Umiyak ng umiyak ng umiyak. Why? Because the Holy Spirit is welcome in his life. Pag hindi ka marunong umiyak sa presensya ng Panginoon, then the Holy Spirit is not in you. Pag tinutuwid ka na at sumasalag ka pa, the Holy Spirit is not welcome in your life. Kapag malinaw naman, alam mong may pagkakamali ka, may kasalanan ka. Pero ini-ignore mo. Yung sabi sa preaching, di ba? Correction. Correcting, rebuking, encouraging. Kapag alam mo na mali, pero hindi mo tinatanggap yung pagtutuwid, ibig sabihin, the Holy Spirit is not welcome in your life. Pag tuloy-tuloy mong babaliwalain ang Banal na Espiritu sa buhay mo, iiwanan ka ng Banal na Espiritu. Kaya nga nung nag-pray si David, di ba? Nasulat yung prayer niya. Ano sabi ni David? Cast me not away from thy presence, O God. And take not thy Holy Spirit, take not away the Holy Spirit within me. Ano sabi niya? Restore unto me the joy of my salvation and renew my spirit within me. Kapag kasi may kasalanan tayo, unang-unang nawawala sa atin, it's not actually the salvation. It is the joy of our salvation. May salvation ka pa. Unless talagang mag-backslide ka, ibig sabihin sa simula pa lang, hindi ka kumilala sa Panginoon. Pero pag ang isang tao na nagsuko ng buhay sa Panginoon, nagkasala, ang nawawala talaga yung joy of salvation eh. Kaya tingnan niyo mga kapatid, pag hindi ka na-excite magtaas ng kamay sa Panginoon, malamang wala kang joy of salvation. Pag hindi ka na-excite pumunta sa church, malamang wala kang joy of salvation. Pag hindi ka na-excite magbasa ng Bible, nasaan ang joy of salvation? Pag hindi mo na-enjoy makipag-usap kay Lord, wala kang ligaya ng kaligtasan. Sino ba ang may dulot nun? Saan ba nanggagaling ang joy of our salvation? It comes from the Holy Spirit. Sa Kanya lang galing yun. Have you welcomed the Holy Spirit in your heart? Kasabi mo ba, Holy Spirit, sa araw po na ito, welcome na welcome kayo sa buhay ko. Mangusap po kayo, ituwid niyo po ako, dalhin niyo ako sa tama. Gusto ko pong mapakinig o maramdaman yung message niyo sa buhay ko. Pakinggan po natin ano ba sabi ni John sa mga taong nagsasabing sila'y Kristiyano. 1 John chapter 2 verse 19. These people left our churches, but they never really belonged with us. Otherwise, they would have stayed with us. When they left, it proved that they did not belong
with us. Itong sabi ni Apostle Juan, itong mga taong ito, umalis sa ating church. Pero hindi naman sila talaga kabahagi. Mga kapatid, hindi ibig sabihin ito, halimbawa, sila Brother Adrian, Sister Mona, Sister Madel, napunta sila ng UAE. So, malamang, for sure, aalis sila dito sa church natin. Ibig sabihin, physically, wala sila dito. Pero pagdating doon, active sila, nagsiserve kay Lord. Yun po, pag-alis lang yun dahil physically, wala ka doon sa church. Pero ang sinasabi ni Apostle Juan dito na umalis sa church ay yung talagang umalis sa fellowship. Umalis sa fellowship. Umalis sa presensya ni Lord. Sa personal prayer niya, wala na siya. Personal devotion na, wala siya. Kahit saan siya magpunta, may mga churches naman doon, hindi siya nag-attend ng church. Yun daw yung mga tao na yun na sa simula't-simula pa sabi niya, hindi naman talaga sila kasama natin. Parang napasabay lang. Napasabay lang. Kaya mga kapatid, kailangan nating ipakita sa buhay natin ang pagsunod natin sa Panginoon. Sabi ng Bible, ang manatili hanggang wakas ay maliligtas. Maliligtas. Tsagaan po natin ito. Dadating ang panahon ng buhay natin na tatama rin tayo mag-church. Darating ang panahon ng buhay natin, matitisod tayo. Tisod kayo sa pastor, tisod kayo sa elders, matisod kayo sa mga kapatiran, kahit sa katabi mo, maaari kang matisod. Maaaring may marinig kang salita na ikakatisod mo. Pero kung totoo tayong nagsuko ng buhay sa Panginoong Yesus, susunod tayo sa utos niya. Magpapatuloy tayo. In the first place, hindi naman yung tao yung pinuntahan natin sa church. Ang Panginoon naman. At habang nagpapatuloy ka sa Panginoon na may katapatan, yung mga kapatid natin dito, magpapatuloy din na may katapatan. Tapos lahat pare-parehas tayo nagpapakorek sa Panginoon, di ba? Lahat tayo nag-grow. Lahat tayo papatak sa atin yung practice na sinasabi na a true followers of Christ has obedience. Di ba? Susunod tayo sa Panginoon. Totoo tayong followers eh. True repentance eh. May true obedience. So magpapatuloy tayo sa biyaya ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen mga kapatid. So, araw-araw, repent. Gayahin natin si Job. Kaya, ang tawag sa kanya, blameless and upright. Di ba sinasabi natin, wala namang perfect? Walang perfect. Ano tawag natin kay Job? Blameless and upright. Walang kapintasan. Matuwid. Ngayon, paano nangyayari yun? Araw-araw kasi, humihingi siya ng tawad sa Panginoon. Araw-araw nagpapalinis siya sa Panginoon. Araw-araw, sinasabi niya, Panginoon, baka po may nagagawa akong kasalanan. Linisin niyo po ako, patawarin niyo ako. Baka yung mga anak ko sa sobrang pagsasaya nila, nagkakasala na sila. Patawarin niyo po sila. Kapatid, araw-araw ito Ito na yung pattern natin, mga kapatid. Yung pattern natin, principles natin, practice natin. Ulitin ko, pattern, principles, and practice. Lagi tayong humingi ng tawad sa Panginoon. Saliksikin natin. Huwag kayong mag-iisip na wala naman akong ginagawang masama eh. Baka meron. Baka nag-isip ka ng masama, hingi ng tawad. Baka nagsalita ka ng masama, hingi ng tawad. Baka may nagawa tayong masama, hingi tayo ng tawad sa Panginoon. Sa susunod na Sunday, tatalakayin sa atin, napakaganda na tatalakayin, Pastor Tom. Napakaganda talaga nito. Mga kapatid, don't miss out. Ganda-ganda nito. Pag dinalaki natin to, papalaot pa tayo sa mundo ng pananampalataya natin sa ating Panginoon. Pero ngayon pa lang, repentance and obedience. Gawin po natin sa Panginoon. So, kung meron man po sa inyo hindi pa nababautismuhan, magpabautismo na po kayo. That's part of our pagsunod sa Panginoon. Kung meron man sa inyo na hindi sumusunod talaga sa sinasabi ng banal na kasulatan,
ay simulan nyo na pong sundin ngayon. Dahil yan po ang kailangan natin. Yan po ang talagang mahalaga. Amen? Amen? Okay. Dessert po tayo. Dessert tayo. Nandiyan pa po ba kayo? Pakikalbit nyo nga po ang lahat ng mga mothers na nasa tabi ninyo. Huwag niyong kalbitin nyo, wala pa. Kanina may bumati sa akin dyan taga dito. Hindi ko naman kakilala, may dala siyang bata. Bumati. Hindi ko sigurado na siya ay mother na ba. Sabi ko, kung mother ka na, Happy Mother's Day. Pero mukha kang single. Sabi ko, mukha kang single. Kung single ka pa, hindi para sa iyo yun. Napangiti lang siya, hindi niya naman sinabi na mother na ba siya o single pa siya. Pero bahala na si Lord. Basta't ako, bumati. Mga kapatid, kanina binasa ni Ate Emma yung ano ba tawag doon? Noble character. Woman with noble character. Alam niyo po ba yung pangalang Kayil ay doon namin kinuha? Ang ibig sabihin po ng salitang Kayil is a woman of valor. Woman of valor. Babaeng kaaya-aya. Yung valor na ito na tinatawag is, anong term ito? Kagiliw-giliw na katangian. It is a virtue. So, sabi ko po kanina, kalbitin niyo po yung mga nanay at pakisabi sa kanila dahil hahaba pa tayo ng blow out mo kami mamaya. Yan. Kayo pa magbe-blow out. Binanggit po doon yung katangian ng isang ina. Ano sabi doon? Saan ba? Teka lang. Tingnan natin. Anong version? Chapter 31. Umpisahan po natin sa verse 10. Ang sabi dito, an excellent wife who can find. An excellent wife who can find. She is far more precious than jewels. The heart of her husband trusts in her, and he will have no lack of gain. She does him good and not harm all the days of her life. She seeks wool and flax and works with willing hands. She is like the ships of the merchant. She brings her food from afar. She rises while it is yet night and provides food for her household and portions for her maidens. She considers a field and buys it. With the fruit of her hands, she plants a vineyard. She dresses herself. With strength and make her arms strong. Yan. Marami pa. Sino daw makakatagpo ng mabuti at kaaya-ayang asawa? O sa tagpo natin, sino ba makakatagpo ng mabuti at kaaya-aya pong ina ng tahanan? Sabi ng social media, ang mga babae, mga ina ng tahanan, kayo daw po ay ilaw ng tahanan. Hindi daw street lights. Marami kasing ina ng tahanan, ayaw na sa loob ng tahanan. Nasa labas na lang. Nagmisulang street lights sila doon. Kasi doon sila nakikimarites. Tambay dito, tambay doon. So, dapat nasa bahay po sila. Ang babaeng may kagiliw-giliw na katangian ay itong mga taong mahirap hanapin. Mahirap hanapin. Aware po ba kayo na wala namang perfect mother? Lahat ng nanay may katangiang hindi kaaya-aya. Tumabi na. Lahat ng nanay, meron namang nanay na may pula. Ang nanay niyo po ba may kapintasan? Totoo. Lahat tayo. Parang ikaw may kapintasan ka din naman, di ba? Lahat tayo may kapintasan. Pero paano natin matatagpuan yung mga bagay na ito? Ito pong sinabi sa Proverbs chapter 31, ito po yung ideal. Ideal. Pero itong mga lahat na ito, hindi natin makikita sa isang tao. Mahirap matagpuan sa isang tao lamang ito. Pero ito po yung ideal. Napakahalaga na hanapin ang babaeng ganito. At today, we will appreciate this kind of
people in our lives, which is the mothers, yung nanay natin. Ano-ano po bang katangian nila? Masipag at masigasig. Dapat ang mga ina, masipag, masigasig. Mga kapatid, nakakalungkot, may mga nanay na tamad. Pakitingnan po ang inyong katabi. Pakisabi sa kanya, sana hindi ka ganon. Sana hindi ka ganon. Ano ba sabi ng Proverbs chapter 13 to 19 na hindi daw tamad? She seeks wool and flax. Yeah? Nagaano siya ng mga yung linen, nagaano siya ng mga balat na mga tupa. Diba? And works with willing hands. Nagtatrabaho. Hindi tamad, masigasig, masipag. Ang babae dapat masigasig at masipag. She is like the ships of the merchant. She brings her food from afar. Afar, sabi niya. Para daw siyang barkong panlayag. Pangalakal, barkong pangalakal. Nag-online selling. Nagbebenta. Kahit saan mapunta, may hinuhugot. Ay! Alam niyo yung sa bus? Nabudol na ba kayo sa bus? May pumanik. Kala mo konduktor. Sabi, ilan kayo? Sabi, 3 po. Pagbigay, soft drinks, 3 oh. 3 soft drinks. Order pala yun. Budol yun. Pag hindi mo binayaran, yari ka, kukuyugin ka doon. Diba? Ang mga nanay daw, masipag at masigasig. Para daw barkong pangkalakal. Ano ibig sabihin nun? Madiskarte. Kahit saan magpunta, may ibinebenta. Kung sabi, saan kaya makapagpa-load dito? Load ba? Meron ako. Di ba? Alam niyo yun? Simpleng-simpleng bagay, di ba? Meron kang something na naibebenta. Sa cellphone mo pa lang, may kita ka na eh. Kikita ka ng 5 piso, napakalaking bagay na yun. Kita ka ng 10 piso. Eh kung pag sinabi, bakit ang taas ang charge mo? 20. Eh ikaw bahala. Pwede ka naman lumakad at sa gitna tayo ng laot, di ba? Nag-outing kayo eh. Punta kayo sa Little Boracay, wala kang load. Wala akong load. Saan kayo napapaload? Meron ako. Charge mo 50. Kasi magbabangka ka pa, di ba? Masigasig at masipag. Ha? Nice idea yun, di ba? Kahit saan kayo magpunta, magdala kayo ng something na maibebenta. Mga nanay. Mga nanay. Ang nanay kasi ang lagi nagre-reklamo. Wala tayong toyo, wala tayong suka, wala mantika, walang bigas. Yung gas natin, binubuhat ko, kabigat-bigat na. Ay, kagaang-gaang na pala. O, isang buhat, pagbuhat ng asawa, kabigat-bigat ah. Laki pala ng braso. Ayan. Kayang-kaya. She is like the ships of the merchant. She brings her food from afar. Nagdadala ng pagkain. Hindi ko naman sinasabing mala Sharon Cuneta kayo na laging may take out, mga kapatid. Hindi ko alam kung ganun talaga to. Ganito ba to? Na tuwing uuwi, anak, may pasalubong ako. O, ihain nyo, mag-ain na kayo. Galing ako sa birthday yan. Ito, may pasalubong, isang bag na ganun. Punong-puno. Kaldereta, morcon, hamonado. Lahat na lang. Malamang nakipagbrasuhan to. May leche plan, dala palyanera. She brings her food from afar. Take out. Dumadayo sa kainan. Hindi po ganon. Ibig sabihin, mga kapatid, nasa malayo man siya, ang isip niya, yung mga anak ko baka wala pang kinakain. Ang isang mabuting ina, lagi siya nag-iisip, paano na kaya ang kinakain ng mga anak ko? Kaya whether may pagkain man silang kakainin doon o wala man, pag uwi niya, may dala pa rin siyang pagkain. Lagi niyang iniisip, sa technology natin ngayon, dati walang telepono. Technology natin, may pagkain na ba kayo dyan? Wala pa po, mother. Diba? Mother? Wala pa po, mother. O sige, huwag kayong mag-alala. Papadala ko dyan. Diba? Tinawagin yung kapitbahay. Mars, pakidala mo naman pagkain ng mga inaanak mo. Diba? Nanay Bita, pakiano nyo naman po yung ano. Ibig sabihin, mga kapatid, nag-iisip ka ng pagkain ng anak mo.
Yun yung ano doon, di po ba? Yun ang virtuous woman. Yun ang Kail. Kail, woman of valor. Masigasig at masipag. Di ba? Kayo po mga kapatid, alam ko masisipag kayo. Nagtitinda. Si Sir Jackie, yung ibang halo-halo, ay di ganun ba? Ay, hindi, binibili mo yung ice no? Kasi noon, di ba, pagka mag-halo-halo ka, ganyan, no? Kinakaskas. Kaya pagkatapos sa summer, mas malaki yung isang braso ng nanay kaysa doon sa kabila. Kung ang nanay ninyo, mga kapatid, kung ang nanay ninyo masigasig at masipag, parang walang tigil sa trabaho, kailangan nyo i-appreciate. Appreciate nyo siya. Pag ang nanay nyo sabi, sakit-sakit ng ulo ko. Sabi ng nanay, sakit-sakit ng ulo ko. Eh, wala naman siyang ginagawa. Ang sasabihin nyo, kaka-cellphone mo yan. Panay cellphone. Mga kapatid, nakaka-relate po ba kayo? Ang nanay nyo po ba masigasig at masipag? Yung tipong naiinis kayo, kapag sabi ng nanay nyo, mga anak, Sabado, maglilinis tayo ng bahay. Patay. Kasi ibig sabihin nun, pag naglinis, kasama kayo. Pero ganun ang mga magulang, iiwanan niyo ang bahay ng marumi. Pag uwi ninyo, malinis na, dudumihan na lang. Kaya nagiinit ang ulo ng mga nanay kasi nilinis. Sabi ng teacher, meron siyang pinapahulaang ano ba yan? Meron siyang pinapahula ang isang bagay, sabi niya ganyan. Yung, ang tawag doon? Nalimutan ko yung kwento. So, sa susunod na Mother's Day na lang po yan. Okay? Oo. Starting with the M. Ano daw ang isang bagay that starts with letter M? Yan. M. So, ang iniisip ng teacher ay magnet. Starting with letter M. Yan. Tapos ang clue niya, daw siya, lahat ng madaanan niya napipick up. Sumigaw yung isang bata, Mom! Okay, one, sabi niya. Mother. Mother, kasi nanay niya daw, lahat ng madaanan pinipick up. Pick up. Ano ba naman yan? Kalat-kalat na naman dito. Yan. So, magnet talaga yon. Pero parang ang nanay, magnet. Masipag po ba? Masigasig nanay ninyo? O baka naman nanay niyo higa lang, hilata lang. Kung kayo po, mga AFC My Hope Mothers, hilata lang kayo maghapon, baguhin niyo na po yan. Ang virtuous woman, masipag at masigasig. Amen? Bawal sa atin ang tamad. Ang tamad hindi pinapa? Yan. Ang tamad hindi pinapa? Dalawang kain yon. Hindi pinapaloadan. Huwag niyong bigyan ng wifi password nang hindi mag-cellphone lang yan. Sa bahay namin, pag nagsimula ng kumilos si mami nila, ay, ito na si mami. Parang mas gusto nila, kaya mga anak namin, inaaliw si Sister Joanne. Kasi para si Sister Joanne, nakikipagkwentuhan lang ganyan. Pag nagsimula na yung tumayo, lahat kami tatayo kami. Lahat kami kikilos kami. Masipag Masipag. So, ang Kail na babae, woman of valor, nasigasig at masipag. Sabi sa verse 20, she opens her hand to the poor and reaches out her hands to the needy. She is not afraid of snow for her household, for all her household are clothed in scarlet. Ano ba daw ang kalagayan ng isang babaeng kaaya-aya? May malasakit. Marunong magmalasakit. Ibig sabihin, mga kapatid, mahabagin. Mahabagin po ba? Kayo muna. Kayo mga nanay nandito, mahabagin po ba kayo? Pag may nakita ba kayong pulubin, nasasabi nyo, kawawa naman. O ang nasasabi nyo, ayan, sinabi na kasi mag-aral
Ganun ba? Mas maganda siguro yung kawawa naman. Mahabagin dapat tayo. May malasakit. At dapat din, meron tayong kagandahang loob. Kagandahang loob. Ang mga magulang sa AFC My Hope Church, marunong magmalasakit. Mahabagin dapat. At may kagandahang loob. Dapat marunong tayong magbigay ng kagandahang loob. Sa verse 31, verse 26, she opens her mouth with wisdom and the teaching of kindness is on her tongue. Ang isang mabutit kaaya-ayang ina ay may karunungan. May wisdom. Hindi basta-basta lang buka ng buka ang bibig. Hindi basta-basta nagbubunga nga na lamang. Dapat ang sinasabi, totoo, tama, may karunungan. Aralin po natin mga kapatid. Nakaranas na ba kayo magkaroon ng alkansya? Maghulog kayo sa alkansya. Hulog kayo sa alkansya, mga isang linggo na. Kalugin ninyo. Krang, 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 krang. Ano ibig sabihin nun? Konti ang laman. Pag puno ang laman, the same way, ang babaeng madaldal, walang laman. Tapos yung sinasabi, wala namang sense. Walang laman. Walang laman dito. Walang laman dito. Pero ang babaeng kapag nagsalita ay maingat at pinag-iisipan, punong-puno ng wisdom yon. Maraming pagkakataon mga magulang, tama naman yung sasabihin ninyo. Pero pag hindi nyo nasabi ng tama, pangit pa rin yun sa pandinig ng inyong mga anak at maging ng inyong asawa. So, if you have something to say it nicely. Say yung choices of words natin, maging maingat tayo. Dapat na ipaparating natin ng tama. Natututunan natin yung pakikipag-usap. So, may karunungan at kayang magturo. Ang babae din na kaaya-aya ay kapuri-puri. Kapuri-puri. Pahuli na to. Verse 28, her children rise up and call her blessed, her husband also, and he praises her. Many women have done excellently, but you surpass them all. Dapat ang mga nanay dito sa atin, pinararangalan. Marangal at kapuri-puri ang mga magulang dito, ang mga nanay dito. So, kung kayo po'y malayo doon, kung malayo kayo sa ganoon, may chance pa. Pag-aralan natin. Pag-aralan natin ang mga bagay na yan. Ako po, to end this up, yung nanay ko, hindi ko siya masasabing perfect mother. Hindi ko siya masasabing napakabait na nanay. Nakaranas kami ng palo. Ang dami din pinagdaanan ng nanay ko. Ito lang yung parang 10% ng what happened to our family. Nung bata kami, ang tatay ko, ng babae. Ng babae, ng babae, ng babae, ng babae. Okay. Aminado siya to. At dami niyang ebidensya. Dami kong kapatid sa labas eh. So makabilang bahay. Mga bahay. Tapos, nung ang nanay ko, naghiwalay na sila ng tatay ko, tinipon kami ng nanay ko. Ang sabi ng mga partido, sa side ko sa lola ko sa Pampanga, dahil 5 kami magkakapatid, hati na lang daw. Hindi naman pwedeng 2 kalahati. So, 2, 3. Ako, tsaka yung panganay naming ate, si Ate Grace, hinihingi ng mga lola ko sa Pampanga. Sa amin si Moti. Moti ang tawag sa akin kasi basta gano'n sa amin si Moti. Pero ang pinakatawag sa akin ng lola ko, Umpok. Hindi ko alam kung ba't Umpok. Sa akin si Umpok, sabi niya gano'n. Hinihingi ako, tsaka si Ate Grace. Tapos yung 3, yung kambal, tsaka yung isang ate ko dito sa nanay ko. Hindi pumayag yung nanay ko. Hindi, mga anak ko yan, sa akin mag-stay yan. Hiwalay kami mag-asawa, ayoko mahiwalay yung mga anak ko sa akin. So, hiwalay. Sama-sama kami dito. Nag-business ang nanay ko. Na-hold up yung nanay ko.
Alam niyo naman yung kwento ng nanay ko, di ba? Saksak siya, nasaksak, jungle bolo, saksak. Hinold up kasi yun eh, tinambangan dyan sa Greenfield. Tinambangan siya, paglabas sa talahiban nung nakabonet na hold-upper, pinagsasaksak agad ng nanay ko. Saksak, saksak, saksak ng saksak. Habang hinihila yung bag na galing palengke, mga benta sa palengke. Tapos sumahod sa Palawagan nanay ko. 1985, 175,000 sinahod niya sa Palawagan. Plus yung mga kinita nila that day. So, ayaw bitawan ng nanay ko yung bag niya. Sinasaksak siya na sinasaksak. Jungle bolo yon mga kapatid. Hindi yun bread knife, hindi yun laseta. Jungle bolo malaki. Sinasaksak. Tapos, pag tinataga siyang ganon, sinasalo ng nanay ko. Pag sasalo niyang ganyan, huhugutin na ganon, kaya sugat-sugatin yung kamay ng nanay ko. Then, ang ayaw naman ibigay ng nanay ko yung bag niya, pinaka-final blow is papugot. Na dumaples, tumama dito. Shhh. Tapyas yung tenga ng nanay ko, pero nakaluy-luy. Tapos, bumagsak yung nanay ko. Nakuha yung bag niya, nagpatay-patayan siya. Siguro kaya tumakbo yung nang hold up sa nanay ko. Kasi that time, lumabas na si Tatay Roger Harabelo. Sa tapat kasi halos ang bahay nila Tatay Roger Harabelo yon. Kilala niyo po si Tatay Roger? Asawa ni Nanay Bita. Yan. May dalang baril yata si Tatay Roger noon po dahil commander siya ng Navy. So tumakbo yung hold-upper, dala yung pera na pinaghirapan ng nanay ko. And then nung nakita niya na nakawala na sa kanto, nakawala na sa paningin niya yung hold-upper, tumayo yung nanay ko. Pagtayo ng nanay ko, may nalaglag. May naglaglagan. Sabi niya, ano kayo naglaglagan? Pagtingin niya, minimal yung ilaw, kasi talahiban pa itong Greenfield eh. Pero may liwanag sa ilang mga bahay. So pagtingin ng nanay ko, yung nalaglag, mga bituka. Mga bituka niya. Sa dami ng tama sa tiyan niya, nagkalagas-lagas yung niya. So yung bituka naglaglagan na ganun. Eh nakapalda yung nanay ko, tinali niya yung ginano niya yung palda niya. Tapos lumalakad siya sa gilid ng Nandun na, nakalabas na si Tatay Roger. And then at the same time, dumarating yung tatlong tindera kasi namin tumakbo, humingi ng tulong, dumarating na yung saklolo. Tapos, nung dinala yung nanay ko sa ospital, sa honor nila Nanay Vita, dinala sa Divine Grace dito sa bayan, hindi kinaya. Hindi daw kaya. Dalhin sa Perpetual Help. Habang nasa Perpetual Help, nasa biyahe papuntang Perpetual Help ang nanay ko, ang sabi ng nanay ko, conscious, matapang nanay ko, 33 years old. 33. That time, 1985. Conscious siya, ang sabi niya, Panginoon, maliliit pa po yung mga anak ko. Kasi ako, grade 4 ako noon. Grade 4. Ang ate ko, mga high school sila. Siguro mga first year high school sila. Sabay yung ate ko, dalawa. Kasi na-late yung isa. So, sabi ng nanay ko, Panginoon, maliliit pa po yung mga anak ko. Buhayin niyo po ako para sa mga anak ko. Kasi hiwalay na nga sila mag-asawa. Kinupkup niya kami. Kaming 5, sama-sama sa kanya, tapos mawawala siya. Sabi niya, buhayin niyo po ako para sa mga anak ko. So, dalawang buwan sa Perpetual, 3 buwan sa Makati Med. So, nabenta yung bahay namin, yung katabi nila Nanay Bita. Yung tindahan namin sa palengke, nabenta yun. Lahat naubos kami, and then ang ending, nakikitira kami sa bahay ng lolo ko. Okay? Kung tatanungin nyo kung ang nanay ko ba ay perpektong nanay, hindi ko masasabi. Siguro bunga nung paghihiwalay ng tatay ko, bigla na lang niya kami sinasampal. Pag mainit ulo niya, sasampalin niya kami. Mas gwapo dapat ako. Na-deform. Natawa ba? Pero mga kapatid, hindi ko talaga maunawaan noon. Ang tanong ko noon, bata ako, ano bang mali ko? May sakit ako. Hindi ako makahinga. Bata pa ako, may hika na ako eh. Kasi yung tatay ko hikain. Hindi ako makakahinga. Parang mamamatay na ako. Wala kaming gamot. Pero alam niyo kung paano ako makakatulog? Pag sinasampal ako ng nanay ko. Oo, sinasampal niya ako. Hinahawakan niya ako dito, sinasampal niya ako.
Makakatulog ako sa sobrang lambot ko na dahil hindi ako makahinga. Sobrang iyak ko. Sobrang pagod at puyat. Makakatulog ako, malalaman ko na lang na survive ko na yung gabi. Another day na naman. Aboridong-aborido. Kung tatanungin niyo ako, ang nanay ko ba mabuting nanay? Ang nanay ko ba mabait? Hindi ko masasagot po talaga yon. Pero sabi ng Bible, a virtuous woman who can find. Diba? A virtuous woman who can find. Sa akin, sa side ko, kung hanapin ko yung virtuous woman, kaaya-ayang nanay, yung dalawang bagay na yung tinitingnan ko. Sabi ng nanay ko, ang mga anak ko, dapat sama-sama. Sama-sama sila, sa akin sila. So kapatid, kahit hirap na hirap ka sa buhay, na ito, pero pinapanatili mo yung mga anak mo, sama-sama sa'yo, kaaya-ayang ina ka, para sa aking paningin at sa paningin ng lahat. Kung sinisikap mo na likumin ang iyong mga anak para kang isang inahin na lahat kayo dito kayo under my wings, under my protection. Akong bahala sa inyo. That is what I call a virtuous woman. Pangalawa, nung nasa bingit ng kamatayan ng nanay ko, pwede naman siya sabihin niya, Lord, tapos na rin paghihirap ko. Ang laking hirap kaya yun, broken family ka. Wala naman tulong na ginagawa ang tatay ko. Kahit siya maalis siya ng magang umaga, puntang palengke, tapos uuwi ng gabi. Alas 10 na yata ng gabi, alas 9 ng gabi. Ganun siya. Kung tutusin, pwede na magpahinga, no? Lord, eto na. Matatapos na yung buhay ko. Salamat naman po, Lord, kasi tapos na yung paghihirap ko. Pero ang sabi niya sa prayers niya, Panginoon, maliliit pa po yung anak ko. Buhayin niyo lamang po ako para sa kanila. Ibig sabihin, kapatid, a virtuous woman is something like this. Kahit hirap ka na sa buhay, pero sinisikap mong mabuhay para sa anak mo, kaaya-ayang ina ang tawag sa'yo. Kaaya-ayang mother ka. Hirap-hirap mabuhay dito sa mundo natin, lalo na ngayon. Talagang mga kapatid, ang buhay natin ngayon, hindi something na magtusok ka lang ng tutubo, may kakainin ka na. Ngayon, wala kang mapagtaniman. Dati, iinom ka, iigib ka lang, iinom ka na sa poso. Ngayon, bibilin mo pati tubig. Napakahirap mabuhay ngayon, pero kung sinisikap mong mabuhay para sa mga anak mo, isa kang mabuting ina. Kaaya-aya. Tipunin ang inyong anak. Mabuhay para sa inyong anak. Sa aking pananaw, virtuous woman yun. Virtuous woman. Ngayon, hindi ko po alam kung anong kwento ninyo. Kwento ng buhay ninyo. Malamang mas maganda yung kwento ng buhay ninyo. Mga anak, mga bata, appreciate your parents, appreciate your mother. Minsan lang sila dadaan sa mundong ito. Lalo na sa panahon natin ngayon, totoong sabi ng Bible, para tayong mga damo. Here today and gone tomorrow. Diba? We are here today and gone tomorrow. Wala na tayo bukas. Hindi natin alam kung gaano katagal ang buhay natin. Pero habang kasama ninyo ang inyong mga magulang, magpasalamat kayo. Mahalin nyo siya. I-appreciate nyo siya. Tulungan nyo siya. Hindi yung sasabihin, pag ako naging matagumpay, iaahon kita sa kahirapan, ma. Ngayon pa lang, makakatulong ka ng maahon ng nanay mo sa kahirapan sa paghuhugas pa lang ng plato. Ma, dagdag hirap pa tong plato na to ako. Ako na maghuhugas. Huwag niyong basagin. Huwag niyo rin itira ang kawali. Ang kaldero. Hugasan lahat. Mga kapatid, marami pa tayong gagawin ngayon. Kung nandito yung mother ninyo, mamaya, lapitan ninyo, embrace her, kiss her, and say, thank you, and I love you. And don't forget to always pray for your mother every day.
kung paano pinapanalangin ka ng nanay mo araw at gabi. Kung wala dito ang mother mo, tawagan niyo siya. Mamaya, tawagan niyo siya. Appreciate her. Okay? Kung wala na yung mga mother ninyo, ang gagawin natin doon? Payakap na lang po kayo sa ibang mga nanay. At kung meron man dito mga mothers na wala yung kanilang anak dito, tayong mga nandito, let's appreciate them. We will embrace her in behalf of their children. Meron namang mga kapatid, last na to, merong mga, hindi naman siya talaga nanay, pero in some ways, nagsilbi silang nanay. Bawa, naging tita, naging mabuting tita, tumulong palaki ng mga pamangkin niya, we will consider them as mother. Ang pagkakaiba lang, ang kulang lang sa kanila ay nanganak. Hindi sila nanganak, pero nagmahal sila bilang isang ina, nangalaga sila bilang isang ina, at tumutulong sila bilang isang ina. Let us also appreciate them. Amen? Amen? Tinatawagan po natin ang lahat ng mga nanay na nandito. Pwede po ba kayo lumapit sa harapan? Sa harapan po, hindi sa likod. Si Dory. Pagbigyan natin, yung mga ihina, umihi muna po kayo. Ha? Mga nanay, yung magiging nanay, if you are claiming it, pumunta po kayo dito. Konti lang. Kaganda-ganda na ng ng drama eh. Yung tatay na nagiging nanay, next month na tayo. Pwede ba nating yakagin po si Nanay Adele? Nanay Adele, naging tita po kayo. Meron pa po ba? Yan. Si Sister Vicky ay ang nanay kasi ni Angeline, ayan. Ang nanay po kasi ni Angeline ay nasa Amerika. So si Sister Vicky, tumayo po siyang nanay din. Bilang mabuting tita, tumayo siyang nanay kayo. Meron pa bang kulang dito? Ayan pa, yung mga umihi. Sunday school teachers. Ayan. Praise God. Ate Dory, yan. Yan. Pwede po ba ako dumaan dito? Okay. Yan. Dito ka na, Mami. Okay, mga last na lang to, ha? Sagarin ko na. Mag-blow out naman kayo eh. Mga nanay, hindi, ang tawag dito, hindi aksidente. Hindi aksidente o nagkataon lang na ang tawag sa Pilipino sa mga ina ng tahanan ay ilaw ng tahanan. Kasi, supposed to be, kayo magbibigay ng liwanag. Kayo magbibigay ng liwanag sa bahay ninyo. Kayo magbibigay ng liwanag sa nagugulumihan ng isip ng asawa ninyo. Kayo magpapaliwanag ng mga bagay-bagay sa mga anak ninyo. Ilaw kayo ng tahanan. Ngayon, pagdating sa ilaw ng tahanan, pagdating sa ilaw, ang sabi ng Bible, we are the light of the world. Diba? The salt of the earth and light of the world.
Ilaw po tayo ng mundong ito, mga kapatid. Unang-unang role ninyo is to become a Christian. Kristyanong nanay. So, mangyayari lamang po yun na magiging mabuti kayong ina sa inyong mga anak, magiging mabuti kayong asawa, kung ipapamuhay ninyo po yung salita ng Panginoon. Kung sa harapan ng Panginoon, yung buhay ninyo fully surrendered kay Lord. Kaya ang pakiusap ko po sa inyo, magpangalap po nawa, dumami yung mga mabubuting ina ng tahanan. Ang anak, hindi anak yan. Ayaw na ni Ate Shirley eh. Sabi, ayoko na. Yan. Ilan po anak niya, Ate Shirley? 5? Ayan. So, sana po dumami pa kayo. Dumami yung kagaya ninyo. Kahit mahirap ang buhay, pero maging mabuting ina ng tahanan tayo. Ilaw. Walang silbi po ang ilaw kung ito ay aandap-andap. Patay-sindi. Nakakasakit sa matayan, masakit sa ulo. Brown out. So dapat ang ilaw natin steady, hindi kumukurap. Kaya tayo, para mangyari yon, let us always be connected to the Lord Jesus Christ. Siya lang talaga pag-asa natin. Kaya hingin natin sa Panginoon na tulungan tayo para maging mabuting ina ang bawat isa. Pero bago tayo mag-pray, bigyan muna natin yung ating sa kanila. Simple lang to, wala po itong hindi ito magtatagal ng ilang araw. Pakilabas ang pandesal. Yung buns po. Sorry. Nasaan na yung gift natin? Dahil kasi iniisip nito, ano kaya gigift ko sa mama ko na something special? Yan. Basta, na-appreciate po natin sila. Amen? Amen? Na-appreciate namin po kayo. Hindi naman madali. Hindi madaling maging asawa sa mga makukulit na Makukulit po ba tayo? Minsan lang, Bawi na lang kayo next, Ayan. Ayun, eto na pala magbibigay ng gift sa atin. Yan. Pasok. Pasok. Yan. Go, go. Get yung kami. Kunin nyo na po, ate. Ate Rose, kunin nyo na. Yan. Yung mga may anak dito, sila magbibigay sa inyo. Pero yung wala po, yan, abot nila. Pimili sila na. Okay. Palakpakan natin sila. Ayan. Sino pa po ang wala? Lahat meron na? Una na po kayo nakatanggap ng ng napaka-sweet na flower kanina na may nectar sa loob. Bigay ni Nanay Adele kanina, Yung flower na gawa niya na may lollipop sa loob. Napaka-creative and napaka-sweet. Thoughtful po talaga. Mga nanay, pasensya nyo na po, yan lang ang naibigay pero it is from the bottom of our hearts. We truly appreciate each and every one of you.
Saludo po kaming lahat sa inyo. Tayo po lahat ay tumayo. Pag-pray po natin sila. Let's pray. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa inyo, Panginoon, for giving us such wonderful people sa aming harapan, Panginoon, at sa aming family. At sila po yung aming mga mothers, Panginoon. Mothers ng AFC My Hope Church, Panginoon. Mga mothers, Panginoon, na sa over the years, Panginoon, pinatatag niyo po sila. Sa lahat ng pagsubok na pinagdaanan nila, Panginoon, sa hirap magbalanse ng kanilang time, sa hirap ng trabahong ginagawa nila, na almost 24 hours, Panginoon, nagtatrabaho sila sa family nila, Panginoon. Salamat po, Lord, sa katyagaan nila, Panginoon. Hindi man po namin matumbasan ng lahat ng kanilang kasipagan at kabaitan, kabutihan, Panginoon. Ang dalangin namin, Lord God, sa abot na aming makakaya, may bigay namin ng appreciation sa kanila. At ang prayers, Panginoon, na sila ay pagpapalain ninyo. Ipinapanalangin namin, Ama, na ang lahat ng mga ina ng tahanan na nandito at kasama namin o mga kapatid namin sa AFC na wala dito, Panginoon, AFC My Hope Church. Panginoon, bigyan niyo po nawa sila lahat ng maayos na kalusugan, Panginoon. Palakasin niyo po sila, Panginoon. Ano man po ang kanilang mga pinapasan-pasan sa kanilang puso, isipan, sa damdamin, Panginoon. Tulungan niyo po nawa silang buhatin ito, Panginoon. Pag-aangin niyo po nawa ang kanilang mga pasanin, Panginoon. Naway aliwin niyo sila, O Diyos. Naway pakita niyo sa kanila na may magandang bunga ang lahat ng kanilang pagpapagal. At nawa, Panginoon, ang Banal na Espiritu ang lalong pumuspos sa kanila upang sila ay maging tunay na maging ilaw ng sanlibutan ito. Ilaw ng kanilang tahanan, Panginoon. Maging mabuting halimbawa, maging huwaran sila, Panginoon, ng isang tunay na Kristiyanong ina ng tahanan at mabuting asawa. Panginoon, idinadalangin din namin kung ano man po ang pinaka-special prayer request ng bawat isa, Panginoon. Pagkaloob niyo po nawa ito upang sila ay lumigaya, magkaroon ng ngiti sa kanilang puso, Panginoon. At lahat po, Panginoon, ng kanilang ginagawa, maramdaman po nawa nila, Panginoon, na kami ay nagpapasalamat dahil sa kanilang commitment sa kanilang family, Panginoon. Salamat sa inyo, O Diyos, at salamat po sa mga tao, mga lingkod ninyo, mga women of God, Panginoon, na itinalaga ninyo kasama namin sa AFC My Hope Church. Salamat po, Panginoon. Pinupuri namin kayo at pinapasalamatan sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. 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 Compress muna po kayo para maganda ang picture. Sige po. Mga kids yan. Mga kids, upo muna mga kids. Kids, upo. Aba, wala yata si Leia dito, ah. Wala si Leia? Wala si Ninang Eden. Insert Leia. Insert din ang Eden. Insert. Gaganda na mga ngiti, oh. Yan. Palakpakan po natin sila sa Panginoon. God bless. God bless. Happy Mother's Day, sis. Happy Mother's Day.